Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Jack Stone. 42 years old, may trabaho, may sariling bahay at lupa. Masaya sa buhay pag-ibig, lalaki ang aking iniibig. Nagumpisa ang aking kwento nang minsan, Biyernes ng gabi, niyaya ako ng aking kaibigan at katrabaho na si Adi na pumunta raw sa kanilang bahay. Maghahapi-hapi kami. May bahay inuman daw na katabi ng kanilang bahay. Doon kami pupunta. Tito Makoy, alam po natin na sa mga liblib na lugar, sa probinsya, pag sinabing kapitbahay, ang ibig sabihin niyan, malayo ang agwat at ang bakanting lupaing namamagitan. Ang lugar ng kaibigan ko ay malapit sa kampo ng army. Pagdating namin, Tito Makoy, doon sa bahay inuman, ang daming umiinom kahit na nasa liblib na lugar na ito, malayo sa bayan. Ngunit nagtaka ako kasi ang dami talagang customer. Mga lalaki lahat halos ang nandoon at nang sabihin sa akin ng kaibigan ko na sundalo raw ang karamihan dito. Doon ko nalaman na malapit nga pala ito sa kampo ng army. Kumuha kami ng pwesto na malayo sa karamihan kasi gusto naming magkwentuhan, yung pwesto na hindi gaanong may ingayan kami. Alam nyo na po, maingay kasi ang daming kumakanta sa videoke. Makalipas ang mahigit isang oras siguro yon, merong dumating na isa sa mga pinsan ng kaibigan ko. Kilala niya pala ang may-ari ng inuman at kaibigan yata ng pinsan nitong kaibigan ko. Maya't maya may dumaan na lalaki, tinawag ito ng pinsan ni Adi. Tumigil na bahagya ang lalaki at lumapit sa aming kinakapwestuhan. Ngunit umalis din lang ito makalipas ang ilang saglit. Nangako ito na babalik daw sa mesa namin. Yun nga, Tito Makoy, makalipas ang ilang sandali, bumalik ang lalaki yung tinawag ng pinsan ni Adi. Meron na itong kasama pa. Umupo sila sa mesa namin. Jaime pala ang pangalan ng kaibigan ng pinsan ni Adi at yung kasama naman niya ay Tino ang pangalan. Ipinakilala kami ni Adi kay Tino at Jaime. Si Jaime nga pala ang may-ari ng inuman, tapos ang kasama niyang si Tino ay kaibigan niya raw. Alam mo, Tito Makoy, sa unang tingin ko palang kay Jaime, magaan ka agad ang pakiramdam ko sa kanya. Ang nangyari nga, Tito Makoy, kaming dalawa talaga ni Jaime ang nagkikwentuhan. Kinikwento niya sa akin ang tungkol sa kanilang negosyong inuman na malapit sa kampo ng Philippine Army. Yung lugar, bago rin pala sila rito, hindi na gaanong bago, taon na rin ang lumipas, ngunit hindi sila talagang taga rito. Basta, Tito Makoy, kaming dalawa ang nag-uusap doon sa lamesa namin. Yung tatlo, sina Adi at ang kanyang pinsan at si Tino na kaibigan nitong si Jaime, lahat sila nakikinig lang sa amin. At palibhasa nga, sundalo itong si Jaime, nagtatanong sa akin ng mga tanong na, alam niyo po, sa pandinig ko, simpleng paraan ng pag-uusisa tungkol sa akin. Yung gusto niyang malaman ang aking background. Alam nyo na po siguro ang instinct ng mga sundalo o kaya pulis sa mga taong kinakausap nilang hindi nila kilala. Sinabi ko naman kay Jaime na nagtatrabaho ako sa isang sangay ng gobyerno. Hanggang sa tinanong niya ako kung taga saan ako, kaya nagpakilala na talaga ako, Tito Makoy. Ay taga San Carlos po ako at ang buo kong pangalan, Jack Stone Sebastian. Iyan, Tito Makoy, ang sagot ko sa kanya. Ha? Sebastian ka? Alam mo, ako taga San Carlos din ako. Yan ang kanyang wika sa akin na manghang-mangha talaga, Tito Makoy. Kaya naman tinanong ko siya kung saang barangay siya sa San Carlos at ayon sa kanya, sa barangay San Antonio kami. So, tatay mo ba si Tio Beloy? Yan, Tito Makoy, ang tanong ko muli sa kanya. Ay oo, walang hiya. Insan, hindi ko alam magpinsan pala tayo. Ito ang wika sa akin ni Jaime na
Nakangiti Tito Makoy. Oo nga po, ikaw pala si Kuya Jaime. Alam mo, ngayon lang kasi tayo nagkita. Iyan naman ang wika ko kay Kuya Jaime. Ang totoo talaga niyan Tito Makoy, mula pagkabata hindi pa kami nagkita nitong si Kuya Jaime. Kasi sa ibang barangay sila nakatira. Ang relasyon namin, ang tatay niya at ang tatay ko ay first cousins. Ang lolo namin, magkapatid. Naikwento namin ito sa aming kaharap sa misa at gulat na gulat din ang mga ito. Nagtatawanan sila dahil nga magpinsan pala kami ngunit hindi kami magkakilala. Iyon na Tito Makoy ang dahilan para tuluyan nang magjamming sa amin si Kuya Jaime at ang kanyang kaibigang si Tino. Saglit akong isinama ni Kuya Jaime sa loob ng kanilang bahay at ipinakilala ako sa kanyang asawa at mga anak. Matapos niyang maipakilala ako Tito Makoy, nauna akong bumalik sa lamesa namin. Noong bumalik na sa lamesa namin itong si Kuya Jaime, nagulat talaga kaming lahat Tito Makoy kasi meron na itong daladalang isang kahon ng Red Horse Jumbo. Kuya Jaime, ano ba yan? Ito Tito Makoy ang manghang-manghang tanong ko sa kanya. Okay yan insan, nandito ka. Kaya dapat mag-jamming tayo at libre ang iinumin natin ngayon. Magdiwang tayo kasi alam mo na sa tagal-tagal ng panahon, ngayon lang tayo nagkakilala at ngayon lang tayo nagkita. Ito Tito Makoy ang wika sa akin ni Kuya Jaime. Dahil doon panatag na panatag ang loob ko kasi nasa lugar ako ng pinsan ko, isa siyang army at ang mga customer niya pala ay mga kasamahan niya rin sa kampo. Kaso Tito Makoy, sa sobrang galak siguro ni Kuya Jaime sa aming unang pagkikitang ito, napataas at napabilis ang kanyang mga tagay. Maging ang kaibigan kong si Ade at ang pinsan nito, ganoon din kaya madali silang nalasing talaga. Nalasing ang tatlo hanggang sa na-knockdown si Kuya Jaime. Kaya inalalayan ko na itong pumasok sa kanilang bahay para magpahinga na. Yung kaibigan na si Ade at ang kanyang pinsan, dahil nga pareho na sila lasing, nakalimutan na yata Tito Makoy na meron silang kasama kasi bigla na lang umiska po ang mga ito. Nauna nang umalis na hindi sa akin nagpapaalam. Ngayon kami ni Tino ang naiwan sa lamesa. Marami pa ang inuming natitira. Pareho naman kami hindi palasing. O Jackson, uubusin natin ito habang libre. Oo nga, ubusin natin talaga kasi walang bayad. Yan Tito Makoy ang tawanan naming dalawa ni Tino. Nagkukwentuhan kami ng kung ano-ano na lang, merong mga katatawanan, tapos tungkol din sa aming mga trabaho. Kaya lang ang napapansin ko kay Tino, madalas ko siyang nahuhuling nakatingin sa akin. Ilang bisis ko siyang nahuli Tito Makoy. Ako naman kasi pasimple ring tumitingin sa kanya kasi maganda ang pangangatawan nitong si Tino. Palibhasa nga sundalo, may itsura at toned ang kanyang katawan. Isa pang napun ako sa kanya Tito Makoy kasi kaming dalawa na lang ang nasa lamesa, subalit hindi ito lumipat ng upuan. Magkatabi pa rin kami hanggang ngayon. Alam niyo po sa pag-uumpisa ng aming inuman, magkatabi na talaga kami ngunit ngayon ngang kaming dalawa na lang, hindi siya lumipat ng upuan. Ako naman, bilang tagong lalaki talaga, hindi ko maiwasang ma-attract sa kanya. Kasi nga Tito Makoy, magandang lalaki talaga si Tino. Kaya lang kinakailangan kong hindi maging halata kasi kabady pala ito ng pinsan ko. Magkaibigang matalik sila. Lagot ako Tito Makoy pag nabuking. Subalit noong pareho na tumataas ang tama namin, umaakbay-akbay na sa akin itong si Tino. At minsan inilalagay na niya sa aking hita ang kanyang mga kamay habang nagkikwento.
Wala namang nakakahalata sa amin kasi malayo ang aming kinakapwestuhan sa karamihan ng mga umiinom. Lalo pa Tito Makoy, marami na rin ang nag-alisan, marami na ang nalasing. Sa aming pag-iinuman nga dahil marami pa yung inubos naming natirang inumin ng grupo, nalasing kami pareho ni Tino. Ngunit kinakailangan kong umuwi sa lungsod. Jackstone, paano ka nga pala uuwi? Yan ang tanong niya sa akin. Ay nako, huwag kang mag-alala kasi mag-aabang na lang ako sa kanto papuntang lungsod. Total, 24 oras naman ang biyahe ng mga sasakyan. Iyan Tito Makoy ang sagot ko sa kanya. Ngunit nagbungkahi itong si Tino na ihahatid niya raw ako sa bahay namin gamit ang kanyang sasakyang pick-up. Alam mo Tito Makoy, tumanggi ako kasi mahirap ang sitwasyon. Sundalo siya, delikado. 10 kilometro ang aming tatakbuhin at 10 oras ng gabi. Liban pa dyan, nakainom nga kami pareho. Kaya lang masyadong nagpumilit itong si Tino at hindi talaga siya pumayag na hindi niya ako maihatid. Alam niyo po, nauna niyang pinaandar ang kanyang sasakyan, kaya wala na akong nagawa kundi ang sumakay na lang at pumayag sa kanyang mungkahi na ihatid ako. Ligtas naman kaming nakarating sa bahay. Ipinapasok ko sa kanya ang kanyang sasakyan sa bakuran ng aking bahay. At pagpasok namin sa bahay, Tino, maraming salamat talaga sa paghahatid mo sa akin. Kaya lang sa pagkakataong ito, ako naman ang hindi papayag na bumiyahe kang mag-isa. Delikado, alanganin na ang oras. Dito ka na lang magpalipas ng gabi at bumalik ka na lang bukas na maaga. Huwag kang mag-alala kasi mag-isa ako dito sa bahay kaya wala kang pag-aalanganan. Iyan Tito Makoy ang wika ko sa kanya. Binuksan ko ang isang silid, sinabi ko sa kanyang dito siya matutulog. Nung matutulog na kami Tito Makoy, tabi na lang kaya tayo Jackstone para hindi ka na maglaba ng kumot at bedsheet. Yan ang wika sa akin ni Tino. Ikaw, pero kung ako ang tatanungin, alam mo walang problema. Dito ka sa silid na ito at huwag mong alalahanin ang paglilinis. Feel at home ka dito pre. Magkaibigan tayo. Yan ang paniniguro ko sa kanya. Hindi, tabi na lang tayo. Yan Tito Makoy ang kanyang pagpupumilit sa akin. Kaya naman dahil nga bisita ko siya, pumayag ako sa kanyang mungkahing tabi na lang kami sa aming pagtulog. Ngunit nag-aalinlangan din ako Tito Makoy kasi baka susubukin ako nito. Imaginein mo na lang Tito Makoy, gusto niyang tumabi sa akin sa pagtulog. Ang iniisip ko kasi Tito Makoy, paano kung makalimot ako? Kasi naman Tito Makoy, itong si Tino talaga, magandang lalaki. Katapos kong patayin ang ilaw sa loob ng silid, pre, pasensya ka na. Alam mo sanay akong natutulog na nakayakap sa unan. Kaya pwedeng payakap na lang sa'yo. Yan ang tanong niya sa akin Tito Makoy. Ganun ba? Sige, walang problema. Yan ang wika ko sa kanya na kunwari nagtataka. Pero alam niyo po ang nasa isip ko talaga. Ayos ito. Yayakap sa akin ang sundalong ito. Naku lang ha, huwag kang magkakamaling pag-initin ako. At ang totoo talaga niyan Tito Makoy, parang gusto ko siyang sabihang, sige na, higpitan mo ang pagyakap sa akin. Subalit Tito Makoy, lumipas nga ang ilang sandali. Naramdaman kong tila yata merong nagising na natutulog dati. Ramdam na ramdam ko iyon. Jackstone, wala ka bang nararamdaman? Yan ang tanong sa akin ni Tino. Nararamdamang ano? Yan ang pagkukunwaring tanong ko na naman. Yan ba? Yan bang nagising na kanina tulog? Yan ang tanong ko sa kanya Tito Makoy. Oo. Alam mo, pasensya ka na. Okay lang ba? Yan ang tanong sa akin ni Tino.
Wala namang problema dyan, total. Pareho naman tayo lalaki. Yan ang wika ko sa kanya at paniniguro ko rin. Dahil doon sa aking sagot na iyon, bahagya siyang bumangon Tito Makoy at nagulat ako kasi bigla siyang humalik sa akin. Alam mo Tito Makoy yung pakiramdam na para ko talagang gustong sumigaw ng "Whoo! Yes! Yes! Ito na yun!" Yan Tito Makoy ang tila gusto kong isigaw nang maramdaman ko ang kanyang halik. Kaya lang hindi nawawala sa akin ang pag-aalinlangan na baka sinusubok lang ako nito. Tino, alam mo ba yung ginagawa mo? Baka lasing ka lang, wala ka sa sarili mo. Yan ang aking pagtatanong kay Tino. Hindi ako lasing. Kanina oo lasing ako. Pareho tayo lasing pero ngayon hindi. Pareho lang tayo nakainom. Alam ko ang ginagawa ko. Jackstone, alter ka rin hindi ba? Yan Tito Makoy ang wika at tanong niya sa akin. Paano mo naman niya nasabi pre? Yan ang tanong ko sa kanya. Alam mo kasi kanina Jackstone, doon sa inuman, pareho tayo nagkakahulihan ng mga tingin natin. Lagi kitang nahuhuling nakatingin sa akin ng pasimple. Hindi mo alam na papansin ko iyon. Tapos, ako naman, nahuhuli mo ring nakatingin sa iyo. Iyan Tito Makoy ang kanyang pagpapaliwanag at pagsasalaysay sa akin. Patay na Tito Makoy. Booking pala ako, wala akong kamalay-malay na nahalata niya kanina yung mga pasimpleng tingin ko sa kanya. Tino, bakit? Alter ka ba? Yan Tito Makoy ang naging tugon ko sa kanya sa halip na sumagot ako ng oo o hindi. Oo Jackstone, pareho tayo. Yan Tito Makoy ang kanyang walang kagatol-gatol na sagot sa akin. So ano ngayon pre? Magjowa kayo ni Kuya Jaime? Yan ang tanong ko sa kanyang diretsahan na talaga Tito Makoy. Hindi? Ano ka ba? Gusto mo bang barilin ako ni Jaime? Magkabady kami ni Jaime at magkaibigan. Hindi niya alam ang sikreto kong ito. Yan Tito Makoy ang kanyang pagpapaliwanag sa akin na sa pandinig ko tila defensive na masyado itong si Tino. Ako Tino, okay lang yan. Hindi naman kita iboboking kay Kuya Jaime na meron akong natuklasan sa inyong dalawa. Iyan Tito Makoy ang wika ko na kunwari hindi gaanong interesado. Kasi malay ko ba kung pinapasakay talaga ako nitong si Tino at hinuhuli niya kung ano talaga ako. Hindi nga. Walang namamagitan sa aming dalawa, tanging magkaibigan at magkabady lang kami sa trabaho. Alam mo ba yung pinsan mong si Jaime, babaero yan. Kaibigan kong tunay. Kaya hindi ko siya pwedeng taluhin saka wala akong kursunada sa kanya. Yan Tito Makoy ang mahabang pagpapaliwanag na sa akin ni Tino. Tino, ang ibig mo bang sabihin mas gwapo ako kay Kuya Jaime? Ito naman Tito Makoy ang pabirong tanong ko ulit sa kanya. Sabihin na nating oo. Yan ang kanyang maiksing sagot sa aking tanong. Habang panililibang ang sarili ko sa aking mga tanong sa kanya, alam niyo po total pareho naman kami nasa matinong kondisyon. Si Tino naman hindi tumigil sa kanyang ginagawa. Kaya noong gabing iyon, nagawa namin ang pareho namin gustong mangyari sa aming dalawa sa aming pagsasamang ito sa aking bahay. Alam mo Tito Makoy, jackpot talaga ako kay Tino. Mainit siya. Alam niyo po, ito ang klase ng gustong gusto kong kapareha. Yung maton na maton, matitigas ang mga braso, maskulado at lalaking lalaki. Naidlip kami pareho ni Tino nang matapos namin ang first round. Nagising ako maaga pang masyado. Gusto kong namnamin talaga ang pagkakataong ito na nakayakap sa akin si Tino. Kaya gusto kong magpatuloy lang sa pagtulog. Ngunit ang aking pagtulog ay hindi natuloy kasi nagising rin itong si Tino at
Humingi siya sa akin ng for the road daw, Tito Makoy. Kaya noong umagang iyon, nag for the road kaming dalawa bago kami bumangon. Nagmamadaling umalis itong si Tino pabalik sa kampo. Ayon sa kanya, kinakailangan niya raw na makabalik doon bago mag alas 8:30 ng umaga. Alam niyo po, sa kanyang pag-alis, meron akong kakaibang tuwang nararamdaman. Kasi naman yung sundalong hindi ko mapigilang tingnan kagabi habang nagiinuman kami, dito nagpalipas sa bahay, katabi ko sa tulugan at merong naganap sa aming dalawa. Kaya lang, Tito Makoy, biglang sumagi na naman sa isipan ko, paano kaya kung talagang sinusubok lang ako ni Tino kagabi? Tapos magkwento ito kay Kuya Jaime. Patay ako, Tito Makoy. Nakakahiya sa pinsan ko. Ayokong malaman niya ang aking lihim na pagkatao. Ang tanging naisip ko na lang na pambawi sa aking takot na nararamdaman, kung sakaling sinusubok nga lang ako ni Tino at magkwento ito kay Kuya Jaime, hindi na lang ako muling pupunta doon sa bahay ng pinsan ko kung sakali man. Makalipas ang mahigit 1 oras mula nang umalis itong si Tino, nakatanggap ako ng text mula kay Kuya Jaime. Humihingi ito ng pasensya sa akin kasi kagabi nalasing siya kaagad. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nagtatanong ito kung paano raw ako nakauwi kagabi. Okay lang yun, Kuya Jaime, alam mo, masayang masaya ako kasi sa unang pagkakataon nagkakilala at nagkita tayo. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako pinabayaan ng kaibigan mong si Tino. Iyan, Tito Makoy, ang naging sagot ko kay Kuya Jaime. Nag-reply muli si Kuya Jaime na babawi raw siya sa sunod na pagpunta ko doon sa kanila. Kaya kinakailangan ko daw na bumisita muli sa kanilang lugar. Sinagot ko siya ng oo, Tito Makoy, ngunit hindi ako sigurado kung babalik pa ba ako o hindi na. Ito'y dahil nga, Tito Makoy, sa nangyari sa amin ni Tino at ang aking kinatatakutang baka ikwento niya iyon kay Kuya Jaime. Si Tino naman mula noong gabing iyon na merong naganap sa amin, ilang beses ring tumatawag sa akin. Ngunit lahat na kanyang tawag ay hindi ko sinasagot. Ito'y dahil nga sa matinding takot na nararamdaman ko na baka talagang sinubok niya lang ako noong gabing iyon. Subalit isang gabi habang nanonood ako ng mga balita sa telebisyon, tumatawag itong si Tino. Hindi ko ito sinasagot. Pinapabayaan ko lang na mag-ring ang cellphone ko. Kaya lang, Tito Makoy, makalipas ang ilang sandali, merong kumakatok sa aking pintuan. Nung buksan ko ang pintuan ng aking bahay, nagulat talaga ako kasi si Tino ang tumambad sa harapan ko. Narito pala siya sa bahay, Tito Makoy. Hindi ko alam. Alam niyo po, nalito ako kung ano ang aking sasabihin dahil nga hindi ko sinasagot ang kanyang mga tawag. Oh, Tino, bakit napadalaw ka? Ito na lang, Tito Makoy, ang tanging ginawa ko para mapagtakpan ang aking pagkabigla. Hindi mo sinasagot yung mga tawag ko. Anong problema? Galit ka ba sa akin, Jackstone? Yan, Tito Makoy, ang tanong niya sa akin. Tumatawag ka ba? Yan na naman muli ang pakunwaring tanong ko sa kanya na nagkukunwari akong hindi ko naririnig ang kanyang mga tawag. Alam mo, Tito Makoy, sa namamagitan sa amin ngayon ni Tino, nagiging mapagkunwari na talaga ako, Tito Makoy. Oo, tumatawag ako. Ngunit hindi mo sinasagot ang lahat ng mga tawag ko. Narito na ako ngayon sa harapan ng bahay mo. Kaya naman pumasok na talaga ako sa iyong bakuran at kumatok na. Yan, Tito Makoy, ang wika sa akin ni Tino na medyo may pagkainis ng kaunti sa kanyang mukha. Ay nako, sorry. Alam mo, malakas talaga ang sound ng TV kaya hindi ko talaga napapansin. Tumatawag ka pala. Upo ka muna. Yan na lang, Tito Makoy, ang tanging naging wika ko para mapakalma itong si Tino.
At siyempre para mapagtakpan ko rin ang aking pagsisinungaling. Umupo siya, Tito Makoy, ngunit bigla niya akong hinila. Upo tayong dalawa, hindi lang ako. Yan ang kanyang wika sa akin, sabay napasubsob tuloy ako sa kanyang katawan sa aking pagkakaupo sa tabi niya. At dahil doon, Tito Makoy, bigla na naman siyang humalik sa aking pisngi at sa labi. Tino, sandali lang. Bukas ang pintuan, ano ka ba? Yan, Tito Makoy, ang wika ko sa kanya kasi yung pintuan talaga ng bahay bukas na bukas. Kaya tumayo siya at siya ang nagsarado ng pintuan. Nilak niya talaga ito. Hindi mo sinasagot yung tawag ko kaya kinakailangang bigyan kita ng leksyon. Yan ang kanyang wika sa akin, Tito Makoy. Kasunod ng parang marahas na pinapapak niya ako, Tito Makoy. Alam niyo po, kahit na marahas ng kaunti, ngunit aaminin ko talagang gustong gusto ko ang ganoong estilo. Yung medyo marahas. Merong kakaibang kasiyahang dulot ito sa aking pakiramdam. Mahal kita, Jackson. Mahal na mahal kita. Hindi mo ba ako mahal? Sabihin mo ngayon kung hindi mo ako mahal kasi aalis na ako. Yan ang wika niya sa akin, Tito Makoy, na medyo pabulong. Sabay tumigil ito sa kanyang ginagawa. Ako naman sa takot ko na baka umalis nga talaga ito. Sige lang, Tino. Subukan mong umalis at papalakulin talaga kita. Yan, Tito Makoy, ang merong kaunting landing babala ko sa kanya. Ngumiti si Tino sa kanyang narinig mula sa akin at nagtuloy-tuloy na talaga kaming dalawa hanggang sa ako na mismo ang magyaya sa kanyang pumasok kami sa aking silid tulugan. Dito, Tito Makoy, ibinuhos namin lahat ang buong nararamdaman namin sa bawat isa. Pareho kami umiibig pala sa isa't isa. Pagkatapos ng aming pribadong ginawa, lumabas ako ng silid. Iniwan ko si Tino na nagpapahinga. Naghanda ako ng hapunan namin at dito raw siya magpapalipas ng gabi sa pangalawang pagkakataon. Alam ko na, Tito Makoy, ang mangyayari buong gabi kaya marami akong nilutong hapunan namin. Siyempre, Tito Makoy, dapat meron kaming sabaw na may higop ngayong gabi. Kasi alam ko ring mamaya sabaw ang pagsasaluhan namin. Pagkatapos namin kumain ng hapunan, naupo kami, nagkikwentuhan kaming dalawa. Dito ko nalaman na pareho pala ang aming karanasan. Kagaya ko, itong si Tino may nakalibin din siya. Iniwan siya ng kanyang kalibin. Ito'y dahil sa hindi niya talaga maibigay ang kinakailangang maibigay niya sa kanyang kalibin. Kaya nung magkahiwalay sila ng kanyang kalibin, ayon kay Tino, hindi na niya ito pinigilan pa sa pag-alis. Ako naman, Tito Makoy, ganoon din ang nangyari. Alam niyo po, yan talaga ang mahirap sa mga kagaya kong nagtatago. Pinilit ko kasing tahakin ang pagiging tunay na lalaki, ngunit mahirap. Kasi hindi nga ito ang hinahanap ng puso ko. Ngayon kaming dalawa ni Tino, 10 taon ang agwat ng edad namin, mas matanda siya sa akin. Subalit sa kabila ng kanyang edad, hindi mo ito mahahalata sa kanya kasi toned ang kanyang katawan at maayos siyang magdala ng kanyang sarili. Sa aming pagkikwentuhang ito, hindi rin talaga maiwasang muling maitanong sa akin ni Tino kung bakit hindi ko sinasagot ang kanyang mga tawag kanina at noong mga nakaraang araw pa. Alam mo, Tino, pasensya ka na kasi hindi ko sinasagot ang mga tawag mo dahil natatakot ako na baka yung nangyari sa atin, yung ginawa mo sa akin ay panunubok mo lang sa akin. Pagkatapos, ikikwento mo kay Kuya Jaime. Natatakot talaga ako kaya hindi kita sinasagot. Yan, Tito Makoy, ang pagpapaliwanag ko sa kanya. Baliw ka talaga pala, Jack. Bakit ko naman gagawin yun? Alam mo ba kung gagawin ko yun, ako ang higit na mapapasama. Alalahanin mo, sundalo ako. Tapos,
may kaugnayan ako sa isang lalaki. Iyan ang kanyang pagpapaliwanag sa akin, Tito Makoy. Alam niyo po, saka ko lang napagtanto na tama ang kanyang sinasabi na kung sakaling ikikwento niya sa ibang tao ang naganap sa amin, siya ang unang-unang mapapasama. Dahil sa kanyang mga sinabi sa akin, Tito Makoy, ngayon sigurado na ako at malinaw na sikreto naming dalawa ang aming ugnayan. Kami lang ang tanging nakakaalam nito at kami lang dalawa talaga ang nakakaunawa sa aming pakiramdam. Sa pagpunta niya sa bahay noong gabing iyon, nagkaroon ng linaw ang aking mga agam-agam. Naging tulay na ito, Tito Makoy, para tuluyan na naming seryosohin ang aming relasyon. Masaya ako sa aming ugnayan, lingid ito kay Kuya Jaime. Pinoprotektahan ko rin itong si Tino. Alam mo, Tito Makoy, mula noong maging kaming dalawa ni Tino, hindi na rin ako pumupunta doon kina Kuya Jaime. Ito'y para lalo kong masiguro na ang lihim naming dalawa ay lihim talaga namin. Sa kasalukuyan, Tito Makoy, masasabi kong masaya ang aming pagsasama ngayon ni Tino. Ngunit hindi kami magkasama sa iisang bubong. Pumupunta lang siya dito sa bahay kung libre siya, gaya ng walang operasyon at walang training na gagawin, training sa mga papasok sa serbisyo ng pagsusundalo. Alam niyo po kasi itong si Tino, isa siya sa mga trainers ng mga papasok sa pagkasundalo. Oras na libre siya, saka lang siya pumupunta dito sa bahay at yun din ang pagkakataong nagkakasama kaming dalawa. Alam mo, Tito Makoy, aaminin kong ang kasiyahang kasama ko siya ay kasiyahang hindi ko nakikita noong babae ang aking karelasyon at ka-live-in. Basta, Tito Makoy, ibang klase talaga ang kasiyahang nararamdaman ko kay Tino. Parang wala na akong hinahanap pang kakulangan sa buhay ko. Si Tino naman, sinasabi niya rin sa akin na ganoon din ang kanyang pakiramdam. Sa kasalukuyan nga pala, Tito Makoy, itong si Tino, naghihintay na lang na dumating ang mandatory retirement age para sa mga sundalo. At sa kanyang pagre-retiro, Tito Makoy, sa serbisyo, ayon kay Tino, tuluyan na kaming magsasama sa iisang bubong. Kung saan kaming dalawa titira sa aming pagsasama hanggang ngayon, hindi pa namin ito napagdidesisyonan. Ngunit pareho namin gusto na tumira kami sa isang lugar kung saan ang mga taong makakakita at makakakilala sa amin, makikita nilang ganito kaming dalawa na ni Tino nagsasama. Alam niyo po kasi dito sa lugar namin, dito sa bahay ko, masyadong mahirap kasi sa tingin ko malaking iskandalo pa rin sa akin kung bigla na lang isang araw makikita nila na magkasama na kami ni Tino sa iisang bubong. Alam ko, Tito Makoy, na ang lihim naming ito mabubunyag at mabubunyag din ito sa aming pamilya. Subalit, haharap kami sa kanila na magkasama. Kaya nga lang ngayon, hindi pa talaga kami handa na ipakita ito sa mga tao. Hindi ko rin maitatanggi na meron ng ilang pagsubok na dumaan sa aming relasyon, meron ng mga pagtatalong naganap, meron ng mga tampuhan, may mga away bating nagaganap sa amin, subalit sa huli talaga, Tito Makoy, hinahanap pa rin namin ang bawat isa. Pareho hindi kumpleto ang pakiramdam namin kung hindi kami magkasama, lalong-lalo na yung hindi kami magkatabi sa tulugan. At sa kasalukuyan nga, Tito Makoy, pareho na kami tumatanda, aaminin ko yan. Kaya nariyan na ang pangako namin sa bawat isang tatanda kaming magkasama, anuman ang mangyari. Haharap kami sa dapat naming harapin at maninindigan kami para sa aming dalawa. Alam mo, Tito Makoy, meron akong sasabihin sa iyong isang sikreto. Marahil, Tito Makoy, hindi mo alam na matamis magmahal ang isang sundalong alter. Kagaya ni Tino, ramdam na ramdam ko ang tamis ng kanyang pagmamahal, kaya naman masayang masaya ako sa aming lihim na relasyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Tito Makoy. Sana po
piliin nyo at ibahagi nyo rin sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Jackstone. Maraming salamat, Jackstone, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo talagang kung mahal mo ang isang tao, ang kanyang pagmamahal, masarap talagang ramdamin iyan. Sa nakikita ko ngayon sa inyong dalawa, wala naman akong nakikitang mali kasi pareho naman kayo malaya, pareho kayo walang pamilya, pareho kayo mga walang asawa. Yun na nga lang, paghandaan nyo ang pagdating ng panahon na kinakailangan nyo talagang ilantad ang inyong relasyon. Kasi hindi habang buhay na itatago nyo lang yan, nakatago sa baol. Malalaman at malalantad din yan sa mga taong nakapaligid sa inyong dalawa. Ganoon pa man kung talagang totoong pagmamahalan ang namamagitan sa inyong dalawa, sa tingin ko, hindi problema ang pag-amin nyo sa mga taong nakapaligid sa inyong dalawa. Sa muli, maraming salamat at good luck sa inyong matamis at magandang relasyon. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, kakaunti lang ang isa-shoutout ko ngayon. Ang unang-unang isa-shoutout ko ay si Joey N. Delgado 3863. Yan ang kanyang handle name sa YouTube. Maraming salamat. Itong si Joey nga pala ay nakikinig sa Muscat, Oman. Maraming salamat, Joey, sa pakikinig at sa iyong suporta. Ingat palagi dyan at mabuhay ka rin. Ang isa pang gusto kong i-shout out ay nabasa ko ang kanyang comment doon sa kwentong Luha sa Likod ng Mukha. Kaya shout out kay Edwin Sumigkay V3K from Mabalacat City, Pampanga. Maraming salamat sa iyo, Edwin Sumigkay ng Mabalacat, Pampanga. At i-shout out ko na rin ang ating mga kababayan dyan sa Pampanga. Shout out din sa ating kapatid na nasa Dubai, si Adon Vlogs. Maraming salamat, Adon Vlogs. At sa ngayon, sa ating mga hinahanapan ng forever, ang aking babanggitin ngayon ay ang Team A. Para doon sa ngayon palang nakapakinig, ang mga pangalang babanggitin ko po, naghahanap sila ng forever. Kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Naghahanap ng forever si Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espirito, Neil R. Ganoon din si Sam Barreto, Ramon Sarmiento at si Chor Barrel. Sa mga naghahanap ng forever, pwede nyo silang kontakin. Sa muli, sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat lang po ang inyong pagnanais na magpa-shoutout sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Ingat po palagi, sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.